invite naton ara sa walahaw. Ha? Tingin na kami, ano bala nila, pinakamin sa hambal nila bala, sila niya kay niya ang aton yung mga asawa is always right. But anyway, so kinanglan i-learn ta gino ako, ga-learn ko on the process kag until on the last breath of our life. Ga-learn kita. Tutuod. Hindi lang kasi nga balaan ko na tanan. Kabalo na ko na tanan. Ang experience ko is sapat na no. Samtang galakat ang panahon. Oh, bisan gani si Nanay Nisa ka dya ha. 80, 80, pera ka na gani nay? Oh, 88 na si Nanay ka dya. Until now, Nanay, di ba ga-learn ka gyapon? Nanay na, may mga bagay gyapon nga. Oo, wala pa nag-abot gid sa imo. Ay, amo gali na. Di ba? May mga bagay gid. Bisan oo na. Oo. Kay kita on the learning process kita ya. Asta gid na iya mag asta samtang buhi kita. Nagatuon kita sa amo nang kabuhi naton. Okay? So, okay, number 1 is holy kinanglan mangin good testimony kita. So, on the latter part of our lesson, so matakol natin rang mga about sa good testimony. So, ma-learn natin dira. So, hindi lang kay kamo ni ga-learn sa ako yung ginahambal ha. So, ako mismo ga-learn sa ako nga ginahambal. So, tanan kita maka-learn. Oh, para riho kita tanan. Wala sang labaw sa atin, wala sang ara sa idalog. We're equal. Okay. So, next, number 2. Acceptable unto God. Okay, kamakita anta dira, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So, kabaton-baton sa Ginoo. So, ang pamangkot, ang aton bala subo nga pagkabuhi, kabaton-baton sa Ginoo, acceptable man bala sa Ginoo. So, kita nakabalo, tagsa-tagsa sa aton, makabalo kita sina, maano kinato na, matakos, mabalaan na to na, kita na, aton personal, mabalaan na to na. So, we need to realize, santagsa naton ka mga ginakabuhi o kung pagkabuhi. Okay, diri. So, it requires, no? So, kinanglan, kung kay gusto sang Ginoo mangin acceptable at kita sa iya makin kabaton-baton kita sa iya, so we need to be obedient. Hindi lang sa kung ano nga bagay da nga obedient kita kay kadamo sa mga bagay nga mangin obedient kita. Una sa tanan gid mangin obedient kita sa Ginoo sa iya nga pulong. Mangin obedient kita sa aton nga mga bana. Mangin obedient kita sa kasuguan. Mangin obedient kita basta sa tanan nga makahatag sang kahimayaan sa Ginoo. Okay, so nasiling ko na on the latter part of our lesson sa mga masunod nga mga namatatakol ko na mga about sa obedient. Okay? Kadua, mangin ano kita? Prayerful gid kita. Makipag-istorya gid kita permi sa Ginoo. No? Kaya nagkun istorya kita sa permi sa Ginoo, ma-refresh ang aton nga mga kaugalingon. Malayo kita sa mga temptation. Perfect kita kapatid istorya sa Ginoo. Then, number 3, letter C, pinanglan, pasahon tagid permi iya nga tulong. So kita nga mga nanay, no? Ako makarelate ko sa inyo. Pag maintindihan ko man ang inyo nga mga nga mga sitwasyon, especially ka mga working ladies, mga working mothers. May mga times ko kag isa, kung kaabot mo na sa akon nga panghuna-huna, especially kung pressure ka na nga damo ulobrahon. May mga times kung kaisa malipot na imo pangamuyo. Ano? Pagmuklat mo, Lord, mamo na lang thank you Ginoo sang dugang nga kabuhi, kabay ka mag-ubay sa akon sa sininga adlaw. Lord, maimin ka na dayon, no? Wala na sa nga ano, gisa na nakulangan, kulang. Kag kung kaisa may mga times nga tapos pa nga malukso ka na. Kay gakuan ka sa imo bala nga ulobrahon. Ay matigang ko, mga klase ang mga kabatan. Ay kinanglan ko mag-ano,
ko sa pag ano, sa pag pero di gali kita. Kaya nga sa panimula, kumbaga, sa pagkabuhi naton sa sina nga adlaw, kulang ang aton nga kulang ang aton nga weapon sa pag-atubang kung ano man mag-aabot sa sina nga adlaw, no? Kulang kita prayer. Wala kita na fidan sang pulong sang Ginoo. Ako na kwan ko gid na iya, na experience ko gid na iya personally. Malawig ako nga nga nagpagkikistorya gid sa Ginoo.